Alam niyo, mabuti pa tulog na tayo. Gabi na. Pilit maghikab ni Emmy para ipakitang inaantok na talaga siya. Bago pa makahuma ang mga bata ay muli siyang nagsalita. Antok na ako, nang mad ako ang tingin niya kay Ashton, ay hindi niya naiwasang magtaas ng kilay. At ikaw naman Thunders, magbihis ka na. Masyado ka ng rated SPG sa harap namin, ilang sandali pa siya nitong tinitigan, kaya lalo siyang napasimangot, alis na. Nang tumalikod si Ashton Blumentritt patungo sa walk-in closet, ay saka siya bumaling sa dalawang bata na nakahiga sa kanyang tabi, tulog na para maaga kayong magising bukas dahil papasyal tayo, together with Daddy, Mommy. Hindi na niya nagawang sumagot, nang makita niyang bumalik si Ashton. Nakasuot na ito ng sando at boxer short. Dumiretso itong binuksan ng lampshade. Matapos iyon ay pinatay na nito ang ilaw. Let's sleep now kids. Tomorrow we will go somewhere. Napaikot na lamang ng mata si Emmy, dahil pareho sila nang nasabi sa mga bata, na parabang pinag-usapan nila iyon. Papasyal tayo papa. Yes son. The four of us. Yehey, magkasabay pang bulalas ng dalawang bata. Ngunit napakunot noo si Emmy, nang biglang umalis si Hyde sa pagkakayakap sa kanya. Mabilis din itong umusad ng pwesto. Papa dito ka. Tinapik ng bata ang dati niyang pwesto. Gusto kitang katabi papa. Hindi. Mabilis na sagot ni Emmy. Dito ka. Diyan ang papa mo. Ayaw. Umiling-iling ang bata. Gusto kitang katabi. Pinilit niyang palambangin ang tinig upang mangganyo ito. Ayaw. May ipit ako diyan. Pakiramdam niya ay kumulo ang dugo niya sa katigasan ng ulo ng bata, pero pinili na lamang niyang timpihin ang sarili. Nang sumampa sa kama si Ashton, ay napapikit na lamang siya ng mariin. Anya, mukhang wala na siyang magagawa kundi magtiis na lamang. Sige na, tulog na tayo. Good night na. Humalik siya sa noo ni Hyde. Lumapit rin sa kanya si Hyde at nagpahalik sa labi. Good night mommy. Good night mama. Nang bumalik sa pagkakahiga si Hyde, ay pamwesto na rin ng higa si Ashton sa tabi niya. You should also give daddy a good night kiss mommy. Bago pa siya makahuma, ay dumampi na ang magaang halik ni Ashton sa kanyang pisngi. Good night, my beloved. Dapat kiss mo sa lips si Papa Mama. Napakuyom na lamang ng kamao si Emmy. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa labi ni Ashton. Mabilis niya itong ginawaran ng halik. Halik sa halos wala pa yatang isang segundo ang tinagal. Halos hindi ito dumampi sa labi ng lalaki. Hayan, nakis ko na ang papa nyo. Tulog na tayo. Bahagya siyang tumagilid at hinarap si Hyde. Kaagad naman siyang niyakap ng bata. Daddy, you should also hug mommy like this. Napapikit na lamang ng mariin si Emmy. Gusto niya sanang magwala pero hindi naman niya magawa, dahil walang alam ang mga bata sa nangyayari. Nanuyo ang lalamunan niya, nang maramdaman niya ang paggapang ng kamay ni Ashton Blumentritt sa kanyang baywang. Pasimple siyang tumagilid, at inilapit ang kanyang bibig sa tainga ni Ashton. Ikaw Thunders ha, pasimple ka kung manansing. Gigil niyang bulong. Don't whisper Emmy. Mahina niyang saad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Bastos. Naibulalas niya kasabay ng mahinang hampas sa dibdib nito. Dahil doon ay nakuha nila ang pansin ni Hyde. Automatiko itong nagtaas ng tingin sa kanila. Mommy. Pinilit na lamang ngumiti ni Emmy, nang bumaling siya sa bata. Tulog na baby. Nag-goodnight lang ako sa daddy mo. Gigil na gigil siyang pinisil ang pisngi ni Ashton, ang cute niya kasi. Nang bumalik sa pagkakayakap sa kanya ang bata, ay nanahimik na lamang siya kahit hindi siya komportableng katabi si Ashton. Lalo pa at nakayakap ito sa baywang niya. Maya-maya pa ay namayani na ang katahimikan. Nang mag-angat ng tingin si Emmy, upang tignan si Hyde ay nakita niyang tulog na ang bata. Ganon din si Hyde na nakayakap din sa kanya. Nang dama ko ang tingin niya kay Ashton, ay nakapikit na rin ito, lalo't malamlam ang liwanag, ay malinaw niyang nakikita ang tila walang kapintasang mukha nito. Makinis ang mukha nito, at sakto lamang ang puti ng balat. Ilang sandali pa niya itong tinitigan, bago niya naramdaman ang kusang pagpikit ng kanyang mga mata. Nagising kinabukasan si Emmy na tila galing sa masarap na pagtulog. Ngunit hindi niya naiwasang mapakunot noo, nang maramdaman niya ang isang bagay na nahawakan niya. Nang magmulat siya ng mata,
ay tila tinakasan siya ng dugo sa nakita. Silang dalawa na lamang ni Ashton ang natira sa kama. Magkaharap silang dalawa, hindi lang basta magkaharap, kundi magkayakap pa sila. Nang bumaba ang tingin niya sa kanyang sariling kamay, ay lalo siyang nagulantang. Nasuksok sa loob ng sando ni Ashton ang isa niyang kamay. Napatili na lamang siya. Aniya, bakit niya hawak ang mapipintog na abs ng gwapong matanda? Naalimpungatan naman si Ashton, dahil sa matinis na tili ni Emmy. Bakit tayo magkayakap? Pinalo niya sa braso ang lalaki. It's you who hug me first. Muling pumikit si Ashton na para bang inaantok pa. Ang sabihin mo, pinagsamantalahan mo ako. Napaungol na lamang si Ashton, nang muli siyang paluan ng babae sa braso. Dapat kasi, inilipat mo ng pwesto si Hyde. Bago pa muling dumapo ang kamay niya sa kanyang braso, ay mabilis na nasaluyo ni Ashton, bago pa siya makahuma ay nagawa na siya nitong ipiniid sa kama. Walang kahirap-hirap na nakapabigat sa kanya ang lalaki. Pakawalan mo ako, ngunit sa halip na pakawalan siya nito, ay isinubsob nito ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Ano ba't ang bigat mo? Pinilit niya itong itinulak, ngunit hindi naman ito natinag. Thunders. Ano ba? Let's fix our family, Emmy. Natigilan siya sa tinuran nito. Be Mrs. Villacorda. Puno iyon ng sinseridad. Pakiramdam rin niya ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Napatikhim siya, dahil pakiramdam niya ay may bara siya sa lalamunan. Nagpro-propose ka ba? Yes. Be my wife. Ayoko. Hindi niya itinago ang pagsimangot. Aniya, kahit kailan yata ay hindi siya tretretuhin ito ng tama. Hindi naman dapat ganun ang tamang pag-propose ng isang totoong lalaki. Tingin mo talaga papayag ako, matapos ang lahat ng ginawa mo? Nagangat ito ng tingin. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. I'm sorry. Tila natibag ang matigas na puso ni Emmy sa nakikita niyang emosyon sa mga mata nito. Gayunpaman ay mas nang ibabaw pa rin ang galit niya sa lalaki. Buong lakas niya itong itinulak. Nang tuluyan siyang makawala rito, ay mabilis siyang bumangon sa pagkakahiga. Nang bumaling siya kay Ashton, ay kitang-kita sa kanyang mga mata ang galit at hinanakit. Ngunit hindi roon nawasak ang puso ni Ashton, kundi sa sunod nitong tinuran. Hindi tayo pwede bilang mag-asawa, Thunders. Maging magulang na lang tayo sa mga bata. Hanggang doon lang tayo, hanggang doon lang. Pagkababa nila sa sinakyan nila, ay kaagad na iginala ni Emmy ang paningin. Sa di kalayuan ay makikita ang dalawang swimming pool. Sa mas maliit na swimming pool, ay may manggilan-ngilang nagsisilangoy. Karamihan sa kanila ay mga batang nasa grade school na. May mga open cottage rin sa paligid. Ang ilan roon ay okupado na. We will be staying here overnight. I already rented a room for us. Walang kenjating-iting tura ni Ashton Blumentritt. Papa, mag-swim ba tayo ulit? Kumikislap ang mga mata ng bata, kitang-kita ang excitement. Mamaya son, pahinga muna tayo ng konti. Mahinahong saad ni Ashton, kasabay ng paghaplos niya sa ulo ng bata. Tara na muna sa cottage natin. Sunod nitong turan matapos niyang panandali ang sulyapan si Emmy. Hindi niya tuloy moari kung sa kanya niya iyon sinasabi o sa mga bata. Hindi rin alam ni Emmy kung galit ba ito sa kanya. Matapos kasi ang binitiwan niyang masakit na salita, ay walang pasabo niyang iniwan ang lalaki sa silid. Magkakasabay silang nag-agahan ng mga bata, ngunit hindi siya nito kinikibo. Mommy, I'm hungry. Niyugyug ni Hyde ang kamay niyang hawak-hawak ng bata, dahilan para napaboling siya rito. I already ordered a food for us. Maagap na sagot ni Ashton, bago pa siya makasagot. Nagpatiuna na rin ito sa paglalakad, kasama si Hyde na hawak-hawak niya sa kamay. Nang hilahin ni Hyde ang kanyang kamay, ay sumunod na rin sila sa kanila. Ilang lakad lamang ang ginawa nila, at narating na nila ang cottage nila. Hindi pa sila nakakapagtagal roon, ay may dumating ng crew na may dalang pagkain. I want a fish. Kaagad namang kumuha ng pagkain si Emmy para kay Hyde. Siya na rin ang naghimay ng pritong isda para sa bata. Masyado pang maaga para sa tanghalian, ngunit sa sobrang excitement ng dalawang bata, ay hindi na sila nakapag-agahan kanina ng maayos. Kain rin ako. Bago pa makaimik si Emmy,
ay nakita na niyang inisikaso na ni Ashton ang bata. Nang mabigyan nila ng pagkain ang mga bata, ay nagsandok ng kanin si Ashton at nilagay iyon sa plato niya. Kaya ko na, ngunit hindi naman ito nagpaawat sa kanya. Hindi na lamang siya umimik, namalayan na lamang niya ang sariling nakatitig rito. Aniya, kahit saan yatang anggulo ay gwapo ito. Bukod sa maganda nitong mga mata, ay mahaba rin ang pilak mata nito. Matangos rin ang ilong nitong tila gusto niyang pisilin. Medyo kulot ang buhok nitong parang kay sarap sa bunutan, kapag gumawa sila ng ano. Ipinilig na lamang ni Emmy ang kanyang ulo, upang iwaksi ang kahalayang tumatakbo sa kanyang isip. Matapos maglagay ng pagkain si Ashton sa plato niya, ay nagsali naman ito ng juice sa tig-iisa nilang baso. Napatikhim si Emmy upang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Hoy Thunders! Nagpapa-impress ka ba ha? Kaagad namang nagangat ng tingin si Ashton Blumentritt. Nagtama ang kanilang mga mata. Bago pa ito makaimik, ay naaga ng atensyon nila ang malakas na pagtawag ni Hyde. Daddy! Automatiko nilang sinundan ng tingin ang direksyon kung saan nakatingin ang bata. Kaagad naman nilang nakilala si Dark Indigo. Nakasuot ito ng puting V-neck shirt na tinurnuhan niya ng summer shorts. Matamis ang ngiti nitong lumapit sa kinaroroonan nila. Hi! Hindi nawala ang ngiti nito. Kitang-kita rin ang maliit nitong dimple sa gilid ng kanyang labi. Hello Daddy! Bumungis-ngis ang batang si Hyde, kasabay ng pagkaway niya kay Indigo. I miss you so much baby. Diretso ang tingin nito sa mga singkit na mata ni Emmy. Napakurap si Emmy sa ginawang iyon ni Indigo. Hindi naman naiwasan ni Ashton ang mapakunot noo sa nakita. I miss you too Daddy. Sandali namang tinitigan ni Indigo ang bata, pagkatapos ay muli nitong ibinalik ang tingin kay Emmy. Hindi ko in-expect na makikita ko kayo rito. What a coincidence. Nakaguhit pa rin ang ngiti nito sa kanyang labi. Why are you calling him Daddy? Mahinang saad ni Hyde, habang nakatingin kay Hyde. Halatang hininaan nito ang kanyang boses, pero hindi naman nakaligtas iyon sa pandinig nilang lahat. Noon na rin napatingin si Indigo kay Hyde. Sabi niya sagot naman ni Hyde sa normal na tinig. Should I call him Daddy too? Nanatili ang mahinang tinig nito na tila pabulong. No son, call him Kuya. He is Dark Indigo Villacorda and he is your cousin. Walang Kenji tingiting sabat ni Ashton. Napabaling naman si Hyde kay Indigo na kanina pa nakatingin sa kanya. Bahagyang nakaawang ang labi nito, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Hi Kuya! Gumuhit ang ngiti sa labi ng bata. Hello kiddo. Pinilit na rin niyang ngitian ito. Samahan mo kami rito. Nakangiting turan sa kanya ni Emmy. Naging dahilan rin yun upang makuha niya ang atensyon ng lalaki. Thank you. Pero hindi na siguro, kasama ko yung mga kaibigan ko. Lumingon pa ito sa isang cottage. Mula roon ay makikita ang ilang kalalakihan na tila nag-uusap habang kumakain. Ganun ba? Yeah, I gotta go. Napatango na lamang si Emmy bilang tugon. Bago naman humakbang ang mga paa ni Dark Indigo, ay muli pa itong sumulyap sa batang kamukhang kamukha ni Hyde. Nang matapos kumain sina Emmy, ay nanood muna sila ng ilang minuto para pababain ang kinain nila. Sa iPod na lamang sila nanood ng cartoon. Matapos ang isang episode, ay dinala sila ni Ashton sa park. Pagkarating pa lamang roon, ay nagtatakbo na ang mga bata patungo sa slide. Kaagad naman nilang sinundan ang mga bata, ngunit natigil sa paghakbang si Emmy, nang marinig ang pagtawag ng pamilyar na boses. Nang lingunin niya iyon, ay bumungad sa kanya si Indigo na nakatayo sa di kalayuan. Nakapaskil ang ngiti sa labi nito nang tawirin niya ang kanilang distansya. Hi! Kumusta ka na? Ayos naman ako. Sinubukan kong puntahan ka sa bahay ni Uncle, pero hindi nila ako pinayagang makapasok. Sobra akong nag-aalala sa'yo. Kitang-kita ang sinseridad sa mga mata nito. Ayos lang ako, para namang mapapahamak ako sa kamay ng uncle mo. Nakatawang saad ni Emmy upang mawala ang kaseryosohan nito, ngunit hindi naman siya nagtagumpay. You won't say that kung kilala mo lang si Uncle. Hindi tuloy na iwasan ni Emmy ang hindi kabahan, dahil sa tinura ni Indigo. Lalo pa at minsan na siyang nagawang igapos ni Ashton sa kama. Napapaisip tuloy siya kung may mas malala pa na pwedeng gawin ang lalaki. Mommy,
Automatikong napalingon si Emmy sa pagtawag. Tila bigla rin siyang bumalik sa realidad. Sa itaas ng slide ay naroon si Hyde, at nakatingin sa kanilang dalawa ni Indigo. "Come here mommy. Play with us." Muli nitong sigaw. "Susunod ako baby." Sigaw niya pabalik. Nang muli siyang bumaling kay Indigo, upang magpaalam sana ay nahuli niya itong nakatingin rin kay Hyde. Inalis lamang nito ang tingin sa bata, nang maramdaman niya ang titig ni Emmy. Sino ang batang yun? Bahagyang magkasalubong ang mga kilay nito. "Anak namin ng uncle mo." Kitang-kita ni Emmy ang pag-alo ng lalamunan nito, bago umawang ang mamula-mula nitong labi. "Parang ganun rin ang intindi ko kanina." Pero paanong, hindi nito itinuloy ang kanyang sasabihin, tila ba nag-alangan itong banggitin ang salita. Kakambal siya ni Hyde, lalo namang nangunot ang noo ni Indigo. "Itinago siya sakin ng uncle mo. Hindi naman lingid sa kaalaman mo na tauhan niya si Tado, di ba? Noong maipanganak ko sila, inilayo niya sakin si Hyde. Maging ako, hindi ko alam na kambal pala ang anak namin." Mahinahong paliwanag ni Emmy. Napakasama ni uncle. How could he do such thing? Kitang-kita ang pagguhit ng galit sa mga mata nito. Tila naman hinaplos ang puso ni Emmy sa nadamang pakikisimpatya ng lalaki sa kanya. "Galit ako sa ginawa ng uncle mo. Ang pinagpapasalamat ko na lang, ipinakilala pa rin niya ako sa bata. Lumaki si Hyde na kilala niya ako. Galing iyon sa puso. Totoong na-appreciate niya ang ginawang iyon ni Ashton. Hindi pa rin niya dapat ginawa." Mahinang nagpakawala ng buntong hininga si Emmy. "Nandyan na eh. Wala na tayong magagawa. Now that you found out that you have another child with Uncle Ashton, what are your plans now?" Hindi naman naiwasang mapakunot noo ni Emmy sa tanong nito. "Ha? Nasaad niya? Magpapakasal na ba kayo?" "Ayoko nga." Pakasalan niyang mag-isa ang sarili niya. Tila naman nakahinga ng maluwag si Dark Indigo sa narinig. Muli siyang bumaling sa batang naglalaro bago siya nagsalita. "Mukhang mas mahirap na ngayon na makuha kita Emmy. For sure, kay Uncle Ashton pabor ang bata. Mahihirapan akong kunin ang loob niya." Napa-arko naman ang kilay ni Emmy sa tinuran nito. "Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nakatrip ka ba ha? I really like you very much, and I want to pursue you." Napaawang na lamang ang bibig ni Emmy sa narinig. Bago pa siya makahuma, ay mabilis na hinawakan ni Indigo ang dalawa niyang kamay. Masuyo itong tumitig sa kanyang mga mata. "Payagan mo akong ligawan ka, please."